pesos lang. Ganda habis ko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Pag naisip ko ang hair fall, Naloloka. minsan pag nakita ko to, I feel... You like crying? Hindi. Parang may dandruff. Do you know falling hair can be caused by dandruff? Head & Shoulders removes dandruff and reduces hair fall up to 95% for him and for her. Makaiga, nagbabalik ang unang balita. Alamin natin muli ang sitwasyon sa Cubao, Quezon City sa gitna ng isinasagawang tigil pasada ng grupong Piston. May live report si Davan Juver. Dab! Maraming salamat, Igan. Sa mga oras na ito, may makikita pa tayo ditong mga jeep na pumapasada. Pero meron na tayo na mataang grupo ng AUV at FX grupo na nagsisimula na ngayong magprotesta dito nga po or magbigay ng kanilang mga protesta dito nga sa may gilid ng Aurora Boulevard. Yan po yung ating namataan ngayong umaga. Makikita natin tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasada ng ating mga jeep at meron tayong mga ilang mga pasahero na natanong kanina kung ano ba ang kanilang ginawa ngayong merong kilos protesta ang grupong Piston. Ito ang kanilang sinabi. Alas 4 pa lang. Kasi nalaman ko ng Saturday, tigil pasada nga daw ng mga bandang alas 9. Kaya ang ginawa ko, in-adjust ko yung oras ko. Siyempre, pag may rally, mahirapan kasi madalang ang biyahe. Saka sa araw-araw na umalis ka, siyempre mahirapan talaga pag wala ng biyahe. Ngayon nga, Igan, makikita natin ang ilang mga commuters na aligaga dahil nga dito sa nangyayaring protesta. Pero meron pa naman tayong nakikitang marami-rami pang mga jeep na pwede nilang sakyan at mga AUVs din at mga SUVs. Ayan, sa mga oras na ito, ang daloy ng trapiko, napakahirap no para sa mga motorista dahil nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko itong kahabaan ng Aurora Boulevard. Yan ho ay patungo ng Santa Mesa area. At yung kabilang lane naman, patungo ng Kogyo, ay kakikitaan pa naman ng mas maluwag at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Isunod na po natin ay ang kahabaan po ng monumento. Sa gitna po ng monumento, makikita rin ho natin, dagsana rin po ang mga sasakyan. Maayos pa naman pong nakaka-drive or nakakapagmaneho ang ating mga motorista dyan or nakakalusot at nakakapag-biyahe ng maayos. Wala pa naman siya masyadong problemang nakikita dyan po sa area. Isunod po natin mula dyan sa monumento ay kahabaan naman po ng Commonwealth Avenue. Yan sa may Philcoa. Makikita ho natin ngayon, tuloy-tuloy din po ang daloy ng trapiko dyan mga kapuso. Makikita ho natin ang mga motoristang patungo po ng Quezon City Memorial Circle. Yung kabilang lane, medyo nakikita natin, wala rin hong problema. Yan naman po ay kahabaan ng EDSA Balintawak. Ang kanang bahagi ay napakabigat na po sa mga oras na ito. Yan po ay patungo ng monumento. Ang kaliwang bahagi naman patungo ng Makati area ay mas tuloy-tuloy at walang problema. Okay, at yan po muna, wala hong coding ngayong araw, pero nga lang po sa Makati at Las Piñas, yung mga area na yan, medyo may coding po sila. Yan po muna ang aking update mula po dito sa Aurora Boulevard sa may Cubao. Ulit sa iyo, Iga. Maraming salamat, Davan Juver. Nagulat live mula sa Cubao, Quezon City. Isang grade 5 student sa Baguio City patay matapos umanong sakali ng kanyang kaklase. Nasa kustodiya na ng DSWD ang batang suspect. Darito ang report. Sa kanilang bahay sa Baguio City nakaburol ang labi ni Chris Angelo Estrellado, 11 taong gulang at grade 5 student sa Baguio Central School. Namatay siya nitong Huwebes. Base sa kwento ng school principal at ang mga kaklase ng biktima, aksidente umano ang nangyari. Naghaharutan daw ang biktima at isang kaklase niya habang wala silang guro. Sinakal umano ng suspect si Chris at natumba nang makabangon. Itinulak daw siyang muli at tumama raw ang ulo sa bahagi ng blackboard na pinaglalagyan ng mga chalk at eraser. Sabi, may nagsakal doon sa bata na nag-cause ng pagkatumba na
naitama yung ulo dyan sa gilid ng checkbox. Ayon sa Soko, matindi raw ang tama sa leeg ng biktima. Nasa kustodiya na ng DSWD ang batang sangkot sa insidente. Balak naman ng mga magulang ni Chris na kasuhan ang eskwelahan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Floyd Mayweather Jr. naagaw ang WBC welterweight title mula naman kay Victor Ortiz sa kanilang laban sa Las Vegas, Nevada. Pero kinikwestiyon ng ilan ang pagkapanalo ni Mayweather. Naritong report. 16 na buwang tumigil sa boxing si Floyd Mayweather Jr. Pero mabangis pa rin ang tinaguriang pretty sa laban kay Victor Ortiz sa Las Vegas, Nevada. Mas mabilis ang kanyang mga suntok at galaw kumpara sa 24-year-old WBC welterweight champion. Pero di naman umatras si Ortiz. Kapag may tsansa, pinaparamdam niya kay Mayweather ang kanyang lakas. Sa 4th round, nakakita si Ortiz ng siwang sa depensa ni Mayweather at agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon. Napunta sa rope si Mayweather pero napasobra ang gigil ni Ortiz at na-headbutt ang defensive wizard. Hininto ni referee Joe Cortez ang laban at binawasan ng punto si Ortiz. Agad namang nagsorry si Ortiz. Niyakap at hinalikan pa niya si Mayweather. Pero nakakuha ng tiyempo si Mayweather. Ginamit niya ang kanyang left hook at malakas na right straight na nagpatumba kay Ortiz. Nanalo si Pretty Boy by a knockout pero kinuwestiyon ng ilan kung paano nanalo si Mayweather. Sa post-fight press conference, pinanindigan ni Mayweather ang kanyang ginawa. I mean, it's like you hit me, you want to do me dirty, then 2 minutes later it's like, oh, we friends. It's like it's her business. It's boxing. We're here to get it in. Si Victor Ortiz naman gulat sa pangyayari dahil nagdeklara raw ng timeout yung referee. I was looking at Joe. You were looking he said break or something, so I was like, huh? And then boom, I was like, oh, okay, I guess it's time for bed. You know, whatever. Bottom line, I had fun. It was fun. Tinanong naman ulit si Mayweather kung kakalabanin ba niya ang pound-for-pound king na si Manny Pacquiao. I mean, I don't need Pacquiao. With or without Pacquiao, every time Floyd Mayweather goes out there, he's going to make over $70 million, period. I don't need him. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Russian business tycoon nanuntok ng isa pang negosyante sa taping ng isang talk show sa Russia. Pinag-uusapan ng mga studio guests sa taping ng talk show na Crisis Russian Response ang panganib na dulot ng panibagong global economic crisis sa Russia. Nagkapikuna ng media tycoon na si Alexander Lebedev at ang real estate business owner na si Sergey Polonsky. Hindi nakapagpigil si Lebedev at inupakan si Polonsky. Tumalsik at natumba sa upuan si Polonsky. Agad namang inawat ng host at staff ng talk show ang dalawang negosyante. At umpisahan na po natin ang ating morning chikahan. Ang latest showbiz balita ay atin ni Luwan D. Luwan. Thanks, Igan. Inabangan ng husto ang kauna-unahang Miss World Philippines pageant sa PICC kagabi. Kilalanin natin ang nakakuha ng corona sa report na ito. 25 kandidata ang nagpamalas sa kanilang aking ganda at talino kagabi sa kauna-unahang Miss World Philippines pageant na puno ng fans ng Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kanya-kanyang pambato sa kung sino ang dapat magsuot ng Miss World Philippine Crown. Nagmingming ang gandang Pilipina sa pagrampa ng mga kandidata suot ang kanilang evening gowns. Lalo namang uminit ang laban nang ipakita sa publiko ang swimwear competition na sa Palawan pag ginawa kasama ang kapusong hunk na si Alger Abrenica. Relax, because when we come back, we will be made. Matapos ang pagrampa, pinili na ang top 12 candidates. Maraming salamat, ladies. Hanggang matira na lamang ang 5 finalists sa Q&A portion nang ibabaw na ang talino ng mga dalaga. Ano nga ba ang gagawin ng Miss World sa mapapanalo ng 1 milyong piso? If I win this pageant, I would put part of the money into the bank for the future. Another part of it, I would throw a Thanksgiving party to thank all the people who helped me in this experience. And the rest, I would put into making my own charity program within the Tuloy Street Foundation, which is the official foundation of Miss World Philippines. Thank you.
at nila magkakatotoo ang sagot ni candidate number 13. Miss World 2011, candidate number 13, Gwendolyn Roe. Si Gwendolyn Roe ang itinanghal na Miss World Philippines ngayong taon. Ang reigning Miss World pa mismo na si Alexandra Mills ang nagkorona kay Gwendolyn. First princess naman si Helen Nicolette Henson. Second princess at Miss Kapuso World si Martha Chloe McCulley, habang third princess si Maria Paula Bianca Paz at si Jaisel Arozal ang fourth princess. Si Gwendolyn ang kakatawa sa Pilipinas sa Miss World competition na gaganapin sa London sa November 6. I really want to bring home the crown for the Philippines, you know, make us proud. We never won Miss World before and that really is my goal. Salamat po syempre sa lahat ng supporters ko and sa family ko and friends. I love you all. Thank you so much for the support. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. Suspendido ang operasyon ng Saulog Transit. At isang truck sumalpok sa bundok sa Aurora, 3 ang patay. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Good morning po. Naku mga nanay, nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga lumang Christmas decorations? Naku, para makaiwas gastos, pwede pala tayo mag-recycle ng ilang mga Christmas decors natin, yung mga ginamit natin last year o kaya yung mga previous years pa.